Hindi naging madali ang 9 na taon para kay Marian. Sa edad na 18, naranasan niyang maging isang ina. At hindi lang basta-basta ang sitwasyong pinasok niya. Dahil 6 na sanggol ang kanyang iniluwal at sabay-sabay na inaruga. Ang akala niya noong una, karma ang pagdating ng mga batang to sa buhay niya. Dahil sa kanyang pagiging pasaway noon. Bata pa lang siya palaban na si Marian. May pagkasutil siya bilang anak. Noong araw na magdesisyon ng mga magulang niya, naiwan siya upang turuan siyang tumayo para sa sarili. Tumakas siya at doon niya nakapiling si Sevi. Kababata niya ito. Kapitbahay nila noon na matagal nang may lihim na pagtingin sa kanya. Sa isang iglap, ang galit niya sa magulang humantong sa isang gabing puno ng ligaw na pagnanasa. Kinabukasan nawala si Sevi. Ayon sa tsismis, pinadala raw ng mga magulang nito sa abroad. Galit na galit. Takot na madungisan ang pangalan nila sa komunidad dahil sa kanya. Naiwan siyang mag-isa bitbit ang lihim na lumantad pagkalipas ng ilang buwan. Ito na ang 6 na sanggol sa kanyang sinapupunan. Lumipas ang mga taon. Ngayong 27 taong gulang na si Marian, payat, medyo haggard na rin kung tutuusin. Pero may matapang na tindig at may ngiti pa rin. Ang kanyang mga anak na sina Jules, Joaquin, Kenneth, Kian, Lorraine at Luis, 9 na taong gulang na rin. Akala niya lilipas sa mga taon na simple pero masaya ang kanilang buhay. Subalit nadiskubre niya na posibleng hiram lang ang lahat. Ma, sakit na ang ulo ko. Reklamo ni Kenneth habang nakahiga sa lumang sofa. Lumapit si Marian at inilapat ang palad niya sa noon nito. Masyadong mainit ang temperatura ng bata. Si Ate Lorraine po umiiyak din, ma. Sabat ni Luis. Hawak ang kamay ng kakambal na nakapikit sa kama. Lumingon si Marian at nakita niyang maputla rin sina Jules at Joaquin. Parehong matamlay na nakatingin lang sa kisame. Si Kia naman, tahimik lang pero napansin niyang nanginginig na din ang mga kamay nito. Sa loob ng 9 na taon, nasanay na siya sa simpleng lagnat, ubo at sipon. Pero iba ito. Halos sabay-sabay na tinamaan ng sakit ang mga bata. At kahit anong gawin niya, hindi sila nakaka-recover agad. Dinala niya ang mga bata sa pediatrician na matagal na nilang pinagkakatiwalaan. Sinuri nito ang mga anak niya. Siya naman ang umalalay sa mga ito para hindi ito umiyak. Ano po sa tingin niyo, Dok? Pabulong na tanong ni Marian. Pilit pinapakalma ang sarili habang pinagmamasdan ng 6 na nakaupo sa waiting area. Pareho sila mukhang pagod, nilalabanan ng antok. Tinignan namin ang dugo nila, urine test, at iba pa pero wala kami makitang probable cause kung ba't nagkakaganito ang mga anak mo. Sagot ng doktor. Baka sa mukha nito ang pagtataka. Nasabi mo na rin ang kadalasang sakit sa side ng pamilya mo. Kaya walang problema yon. Pero baka makatulong kung alam din natin ang medical history ng kanilang ama. Posibleng doon natin malalaman ang punot dulo ng lahat. Napakagat labi si Marian. Hindi niya alam kung paano sasabihin na ni minsan hindi niya nakausap si Sevi tungkol sa bagay na to. Hindi niya nga alam kung saan dinala ng hangin ng lalaking yon. Pinaalalahanan siya ng doktor. Magiging okay din naman sila. Mas maiging malaman mo kung anong meron sa side ng ama nila. Para naman mapaghandaan mo kung sakaling maulit to. Pag-uwi nila, halos mabingis siya sa katahimikan. Pinagmasdan ni Maria ng mga anak na nakaupo sa lamesa. Pilit kumakain ng lugaw kahit walang ganang kumain. Ma, sino po ba talaga si Papa? Tanong bigla ni Joaquin. Saka diretsong tumingin sa kanya. Narinig ko kayo ni Doc kanina. Natigilan si Marian. Kay daming beses nang muntik mabuksan ang usapang ito, pero lagi niya ito iniiwasan.
Ngayon tila hindi niya na kayang takbuhan ang tanong na to. Si papa niyo, Sevi ang pangalan niya. Kababata ko siya. Matagal na kami hindi nagkikita. Mahinahon niyang sabi. Umalis siya noon pero mabait siyang tao. Hindi lang kami nagkausap ulit. Muling sumabat si Jules na siya naman panganay sa anim. Ma, kailan pa ba natin siya makikita para gumaling na kami? Baka kailangan natin siya. Napapikit si Marian. Ayaw niyang ipaalam ang balak niya pero kailangan niyang sabihin. Oo anak, dapat nating malaman kung may sakit ba kayong namana mula sa kanya. Nakita niyang nagkatinginan na magkakapatid. May halong pag-asa at kaba sa kanilang mga mata. Kahit magpatay mali siya, alam niyang excited ang mga ito na makita at makilala ang ama sa personal. Nang gabing iyon, habang nakahiga ang anim na bata, dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng kama. Sorry mga anak. Bulong niya habang hinahaplos ang buhok ni Lorraine. Sorry, kung ngayon lang ako kikilos para hanapin ang papa niyo. Sa puso niya, natatakot siyang makita si Sevi. Baka hindi na siya nito kilalanin. O mas malala pa, baka hindi ito magpakita ng malasakit sa mga anak nilang hindi man lang niya nasilayan. Pero mas matimbang ang takot niyang tuluyang mawala ang mga anak dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Hindi pwedeng matalo tayo ng takot ko. Bulong niya sa sarili. Mukhang oras na para hanapin niya ang nawawalang ama ng kanyang anim na mga anak. Kinabukasan maagang nagising si Marian. Sa loob ng bahay, inayos niya ang mga gamot ng mga bata. Nag-empake ng konting damit kumot at pagkain. Kumuha rin siya ng lumang litrato ni Sevi. Ang kaisa-isang larawan nila magkasama sa isang handaan bago ito umalis noon. Habang pinagmamasdan ng larawang yon, may bahagi pa rin sa puso niya ang nag-init. Ito pa naman ang kanyang first and last ever since. Mga anak, alis na tayo. Saan tayo punta, Mama? Malambing na tanong ni Kian. Hahanapin natin ang papa niyo. Sagot niya. Matapang ang kanyang tingin. Pilit pinapakita ang lakas ng loob, kahit alam niyang hindi siya ganap na handa sa maaaring mangyari. Excited na nagbulungan ng mga bata. Walang reklamo, kahit pa kanya-kanya silang dala ng bag. Wala ring nagtanong kung kailan sila babalik. Siguro para sa mga ito, adventure lang ang mangyayari. Lumabas sila ng bahay. Nakarga niya ang 2 backpack at ang kanyang buong ipon. Walang kasiguraduhan kung nasan talaga si Sevi. Ang tanging hawak niya ay balita mula sa dati niyang kapitbahay na umuwi raw ito mula abroad at namalagi sa isang baryo sa probinsya. Wala ring kasiguraduhan kung handa ba itong makita siya o kung gusto pa ba nitong kilalanin ng mga anak nila. Ang alam lang ni Marian, kailangan niyang subukan at pilitin tong kausapin siya. Sa biyahe, dinaanan nila ang malalakas na ulan. May malalim na bahagi ng kalsada ang binaha, kaya't kinailangan nilang bumaba na ang sasakyan at maglakad sa gilid. Basang-basa agad ang sapatos niya, kaya nagpalit sila ng tsinelas. Panay ang pagbabantay niya sa mga anak. Oras na may manghinas sa mga ito, agad siyang tatakbo sa malapit na klinik at magpapagamot. Ma, kapag gumaling na kami, mag-aalaga tayo ng aso. Sabi ni Kenneth habang nagmamasid sa daan. Oo naman. Pasensya na ha. Hindi na-check ni Mama yung malakas na ulan ngayon. Sorry. Sagot niya, saka hinaplos ang buhok nito. Ayos lang, Mama. Kahit hanggang ulo pa yung tubig, marunong kaming sumakay ng salbabida. Pahayag ni Joaquin. Sumang-ayon naman si Jules. O nga ma, huwag kang mag-alala. Nagtanghalian sila sa isang karinderya. Si Lorraine at Luis magkaakbay pa habang nagsasalo sa isang pinggan. Nako, konsensya tuloy siya. Mukhang lahat yata
titiisin ng mga bata para lang makita si Sevi at kailangang matuntun niya agad ang lalaking yon. Sa bawat hakbang, naaalala niya mga panahong mag-isa niyang pinalaki ang mga bata. Ang bawat gabi ng kanilang unang birthday, ang una nilang araw sa paaralan, ang una nilang sakripisyo na halos huwag nang kumain para lang makatipid sa gamot ng mga ito kapag may sipon ng mga bata. Lahat ng yun nairaos niya. Pero heto siya, tumiklop pa rin ngayon. Iba talaga kapag may presensya ng ama ang mga bata. Sa isang sulok ng puso niya, may natitira pang pag-aasam. Sana, may kabutihan pa sa puso ng lalaking minsang minahal niya. Inabutan sila ng gabi, kahapon, kaya natulog sila sa isang inn. Kinabukasan mainit ang araw nang dumating sila sa baryo. Maliit lang ang lugar, halos isang linya lang ng mga tindahan, isang kapilya, at ilang bahay na yari sa kahoy at yero. May isang kakaibang katahimikan sa lugar na wala sa syudad. Para bang lahat ng tao nagpapahinga mula sa matagal na pagtatrabaho sa bukid. Nakangiti si Marian habang tinatanong ang isang tindera sa gilid ng kalsada. Ate, baka po kilala niyo si Sevi Villanueva? Sabi po dito raw siya nakatira ngayon. Napakunot ang noon ng babae at nag-isip sandali. Parang narinig ko na yung pangalan, pero hindi ako siguradong dito talaga siya nakatira. Baka sa kabilang baryo pa po. Napatango si Marian. Maraming salamat po. Pagharap niya, nakita niyang nakaupo sa bangketa ang 6 na anak at puro pagod. Si Kenneth, sumasandal kay Jules. Si Lorraine at Luis, magkayakap. Parang inaantok habang sina Joaquin at Kian tahimik lang na nakatingin sa malayo. Kaya pa ba mga anak? Tanong niya, sa kapilit ng umiti, kahit ramdam niyang sumasakit na rin ang likod at binti. Opo, ma. Sagot ni Jules. Aabutin niya sana ang mga bata. Nang walang ano-ano'y, biglang yumanig ang lupa. Nagising ang diwa ni Marian. Agad siyang lumundag para tabunan ng mga anak habang patuloy na gumagalaw ang paligid. Mama! Sigaw ni Lorraine. Huwag kang mag-alala anak, nandito ako. Lindol! Sigaw ng isang lalaki sa tabi ng tindahan sabay takbo papalayo. Niyakap ni Marian ang mga anak, habang pilit silang hinahatak papunta sa gitna ng kalsada, malayo sa mga poste at tindahan. Nanginginig ang tuhod niya, pero mas malakas ang takot niyang baka babagsakan ng kung ano ang mga anak niya. Ngunit dahil gulat din ang mga ito, hindi niya mapagalaw ang mga bata. Tumitili ang mga tao sa paligid. Umuugong pa rin ang lupa na parang mahiganteng nagwawala sa ilalim. Bumagsak ang ilang kahoy na istante. Nagkabasag-basag ang mga bote na nasa labas ng tindahan. Mga anak, yumuko kayo, takpan niyo yung ulo! Utos ni Marian. Halos, hindi marinig sa lakas ng ingay ng mga yero at alikabok. Napatigil siya nang makitang may 2 lalaking papalapit sa kanila. Miss, dito kayo. Lapit na, bilis! Sigaw ng isa sa mga ito. Sabay turo sa bakanting lote kung saan walang matataas na istruktura. Sa gitna ng pag-aalinlangan, nakita niya mga anak na takot at takot, nanginginig at umiiyak. Walang oras para magtanong. Sige, bilis mga anak! Hinila ng mga lalaki ang mga bata. Tinulungan pa siya ng mga ito na buhatin si Luis. Dumapa sila sa damuhan. Niyakap ni Maria ng mga anak habang patuloy na lumilindol. Ilang segundo, tila ba isang kisap mata lang, nawala ang pagyanig ng paligid. Dahan-dahan sila nagangat ng ulo. Pinansin niya sa wakas ang 2 estranghero. Matatangkad ang mga ito. Nakamaong at itim na jacket. Para bang mga sanay na sa aksyon. Ligtas na tayo. Sabi na isang lalaki habang pinupunasan ng pawis sa noo. Salamat. Kundi dahil sa inyo baka hindi ko sila nailayo agad doon. Sabi niya gamit ang halos na mamaos na tinig. Wala yun, ma'am. Sagot ng isa.
Buti na lang nakita namin kayo. Lakas ng lindol. Baka mabagsakan kayo doon. Kung doon kayo sa tabi ng bahay pumuesto, may mga kabel ng kuryente doon eh. Si Kenneth nakahawak pa rin sa kamay ni Marian. Nanginginig ito. Ma, sino po sila? Hindi ko pa alam mga anak. Pasensya na pero, sino nga po pala kayo? Ah, mga taga rito lang din. Tumutulong lang kami kasi kawawa yung mga bata. Ako si Mateo. Siya si John Rick. Pakilala ng isa bagong ngumiti. Maraming salamat ulit. Siya nga pala, dahil nabanggit niyo na rin, hinahanap namin ang papa nila. Seve Villanueva yung pangalan. Baka po narinig niyo? Nag-iba ang ekspresyon ng dalawang lalaki. Halos baliin ng mga ito ang leeg para lang maiwasan ang mata ni Marian. Seve Villanueva? Parang narinig ko na. Ikaw ba, Mateo? Ah, di ko sigurado eh. Napahagat labi si Marian. Pasensya na po kung nakaistorbo kami ah. Kailangan lang talaga namin siyang makausap. May sakit yung mga anak ko. Baka may connection kasi yung kalagayan ng mga batang to sa pamilya niya. Natameme ang mga lalaki. Tanging huni ng mga nagkalat na ibon at mga yabag ng ilang tao na nag-uusap ang maririnig. Malakas ang kutob niya na may alam tong dalawang to tungkol kay Sevi. Kung gusto nyo, may alam kami lugar. Baka dun siya nakikituloy. Di kami sigurado pero pwede din namin ibigay ang address sa inyo. Safe naman ang lugar na yon. Sige po. Nagtulungan silang patahanin ng 6 na bata. Si Lorraine umiiyak pa rin at nakakapit kay Luis. Si Jules talagang umawa dahil sa pagkatakot sa nangyari kanina. Hawak nito ang balikat ni Joaquin. Maging siya emosyonal pero paano nga ba niya ipapaliwanag ang nangyari? Habang naglalakad sila patungo sa address na tinutukoy ni Mateo at Janrick, ramdam ni Marian ang bigat sa dibdib niya. Sa kabila ng lahat ng lindol at baha, mas malakas ang kagustuhan niyang magkaroon ng kasagutan. Kapag pinapahirapan siya, mas lalong umiigting ang kagustuhan niyang matupad ang kanyang nais. Malakas ang sikat ng araw nang sumakay sila Marian at ang kanyang 6 na anak sa isang pampasaherong bus papuntang bayan. Kasama pa rin nila sina Mateo at Janrick na nagsabing uuwi na raw sila sa kanya-kanyang bahay. Ayaw niya mag-isip ng masama, mas mabuti ng ligtas kesa bigla ang may mangyaring hindi maganda sa kanila. Kaya hindi siya pumapayag na maiwan sila kasama ang 2 estranghero sa isang pribadong lugar. Bumabalik na ang kanyang sigla kahit papano. Konti na lang at magiging okay na rin sa wakas ng lahat. Aniya sa isip. Pero pagkalipas na ilang kilometro, unti-unting bumagal ang takbo ng bus hanggang sa tuluyan itong tumigil sa gitna ng daan. Tumambad sa kanila ang mahabang hanin ng sasakyan. Bumuhos ang trapiko. Tila walang katapusan ng dami ng gustong makauna. Kasabay pa ng init na nakakapaso sa balat at usok mula sa tambucho ng jeep at tricycle. Nagpalit-palit ng pwesto ang mga bata. Si Kenneth, umidlip na lang sa balikat ni Jules. Si Lorraine at Luis pawisan na, panay ang tingin sa kanya. Tila nahihiya pang magreklamo dahil pareho silang naipit sa sitwasyon. Si Joaquin, tahimik na nakatanaw sa bintana na tila ba malalim ang iniisip. Samantalang si Kian panay ang titig sa driver. Pagod na rin si Marian. Binuksan niya ang lumang pitaka na isinuksok niya sa loob ng bag para sana bilangin ang natitirang pera. Ilang pirasong lukot na papel na tig-100 piso na lang ang naiwan at ilang barya. Kailangan namin bumili ng tubig at tinapay. At baka pamasahe kung sakali. Sabi niya sa sarili. Sa isang iglap, naramdaman niyang may malamig na kamay na sumagis sa balikat niya. Paglingon niya huli na para kumilos. Isang binatilyong mukhang palaboy ang mabilis na humablot sa kanyang wallet
At bago pa siya makasigaw, nagtatakbo na ito palabas ng bus. Sumingit sa pagitan ng mga sasakyan at nawala na sa kanyang paningin. Hindi niya maiwan ng mga bata kaya hanggang sigaw lang ang makakaya niya. Sandali! Hoy, magnanakaw! Tumayo siya at muntik pang matumba sa biglaang pagpreno ng bus. Paano nangyari? Tanong ni Jules. Nanakaw ang wallet ko. Sagot niya sabay hawak sa dibdib na para bang sasabog na sa kaba. Nilamon siya ng hiya dahil wala ring tumulong sa kanya. Pati ba naman sa loob ng bus may magnanakaw rin pala ng pitaka. Ngayon kahit pera wala na siya. Kung hindi niya mahahanap si Sevi sa araw na to, baka mapano na sila ng mga bata. Dapat talaga pinlano niya to ng maigi. Sadyang nagpadala lang siya sa takot na baka maulit ang sakit ng mga bata at mas lumala pa ang mangyari sa susunod. Napasandal siya sa upuan at tinakpan ng muka. Iiyak na sana siya nung may kumatok sa bintana ng bus. 2 lalaki naman ang nakasakay sa motor. Hindi ito sina Mateo at Janry kundi ibang tao. Nakaitim na jacket, moreno at may suot na cap. Para bang ayaw ipakita ng husto ang mukha nila. Mananakawan na naman ba ako? Banas na ungot niya sa sarili. Miss, teka lang. Binigay nito sa kanya isang bungkus ng pera. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o magpapasalamat. Anong ibig sabihin nito? Nakita namin hinablot ang wallet mo. Wala na yun. Pero ito tanggapin mo. Para sa mga anak mo, gamitin mo na. Talaga po? Sobra naman yata to, sir. 1,000 lang naman yung laman ng wallet ko. Mahigpit ang pagkakabigay na lalaki sa kanya. Para to sa mga bata, huwag ka na mahiya. Tumingin siya kay Jules, kay Lorraine, at sa lahat ng anak niya na ngayon paniguradong uhaw na. Salamat po talaga. Sambit niya. Bakas ang kahihiyan sa kanyang muka, pero higit naman dito ang pagpapasalamat. Hindi na sumagot ang 2 lalaki. Umikot ang mga ito at umalis. Nagtaka siya, dahil para bang sinadya ng mga ito na humabol pa sa bus para ibigay sa kanya ang pera. Sino po sila? Tanong ni Luis. Nakakunot ang noon nito na parang may bahid ng pagkamangha. Di ko alam, anak. Siguro pinadala sila ng Diyos para tulungan tayo. Habang unti-unting umuusad muli ang bus, pilit niyang iwinawala sa isip ang mga lalaking tumutulong sa kanya. Tumigil siya at tinignan ng perang natanggap at napabuntong hininga. Hindi niya alam kung bakit tinutulungan sila ng mga hindi niya kakilala. Ramdam niya na para bang may humahawak sa kanila at may nagmamasid. Tila may mas malalim na dahilan kung bakit sa bawat sakon at balakid na humahadlang sa kanila, laging may kamay na umaalalay. Pagkatapos ng ilang oras na biyahe at paikot-ikot sa mainit na kalsada, dumating na rin sina Marian at ang 6 niyang anak sa isang baryo sa paanan ng bundok. Mas tahimik dito, mas sariwa ang hangin, at tila paraiso ang buong lugar. Bumaba sila sa isang maliit na terminal at sandaling naupo sa sementadong bangko sa gilid ng waiting shed. Si Jules, nakapatong ang baba sa tuhod. Mahigpit ang hawak nito sa dalang bag, marahil takot pa rin sa nangyari sa kanya kanina. Si Joaquin, kumakain ng tinapay kasama ang mga kapatid na babae. Si Kenneth at Kia naman, abala sa pagbilang ng mga dumadaang tricycle. Kuya, pang 7 na yun. Sabi ni Kian sabay turo. Hindi pang 10 na. Nalimutan mo yung 3 na pulang tricycle. Kontra ni Kenneth habang nakangiti. Kalma ha, mamaya iiyak na naman ang isa sa inyo. Baka mag-away pa kayo dahil lang sa tricycle. Paalala niya. Habang nagpapahinga siya, na busy sa paglalaro ang mga bata. Ate, pwedeng 5 pesos to kasi maganda ang shape. Sabi ni Luis, itinatapat ang bato sa araw na para bang alahas to. Hindi, dapat 3 lang kasi may gasgas. Sagot ni Lorraine sabay tawa. Napailing si Marian. Sa kaniyakap ang dalambag. Kahit wala siyang gana,
Hindi niya maitatanggi na sa kabila ng lahat, ang mga anak niya ang nagbibigay ng liwanag sa kanyang buhay. Napansin ni Marian ang isang matandang babaeng nagbebenta ng saging at buko juice sa gilid ng kalsada. Lumapit siya para bumili. Hindi lang para makainom ang mga bata, kundi na rin para magtanong. Manang, baka po may kilala kayong Sevi Villanueva? Sabi po dito raw siya tumutuloy. Napataas ang kilay ng matanda. Ah, si Sebastian. Si Sebi, yung moreno ba yon? Naku, may balita ako iha. Napahawak si Marian sa dibdib. Ano pong balita? Bali-balita lang naman. Pagbalik daw nun mula sa abroad, parang nagbago raw ang isip. Tumigil raw sa lahat ng bisyo at ayun, pumasok ng seminaryo. Parang tumigil ang mundo ni Marian. Po, nagseminaryo ho? Oo, di ko alam kung natuloy ba. O sandali lang pero ang sabi nila, doon daw siya madalas sa retreat house sa dulo ng baryo nakatira. Sandaling natahimik si Marian. Mukhang tama nga ang address na binigay sa kanya. Hindi lang talaga niya malunok ang sinabi nito. Si Sevi? Nagseminaryo? Bakit naman? Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Matatawa ba siya sa idea na ang lalaking dating matigas ang ulo, pilyo at malarebelde niyang kapitbahay ay pinili ang tahimik na buhay bilang alagad ng simbahan? O maiiyak dahil naisip niyang baka wala na talagang puwang si Sevi para sa kanila? Bumalik siya sa waiting shed. Hawak ang 2 plastik ng buko juice. Agad na sumalubong ang mga bata. Yehey, may buko juice na! Sigaw ni Kenneth na nakangiti. Ma, ba't parang ang tagal mo? Tanong ni Jules. Halata ang pag-aalala nito. Nagtanong-tanong lang ako, anak. Sagot niya. Si Luis nakataas ang kamay na para bang nagbibilang. Ma, ilan na lang po ba bago natin makita si Papa? Parang ang tagal na po kasi. Gusto ko na po matulog sa higaan. Napangiti si Marian, kahit may kurot sa puso niya. Konti na lang anak, konti na lang talaga. Habang umiinom ang mga bata, nilaro ng mga ito ang plastic cups bilang mikropono at gumawa sila ng mini concert. Kumakanta ang mga ito sa kanyang tabi. At sa gitna ng trapiko at alikabok kahit pawis at pagod, kumanta si Lorraine ng pabulong na Twinkle Twinkle Little Star habang umiindak si Luis. Natawa si Kian at Kenneth, sabay palakpak at kahit si Jules na laging seryoso, hindi na iwasang umiti. Tinitigan ni Marian ang 6 niyang anak. Sigurado siyang hindi matatanggihan ni Sevi ang kakyutan ng mga batang ito. Habang hinihintay nilang makaalis, napatingin siya sa unti-unting lumulubog na araw. Sevi, nagbago ka na nga ba? At kung nagbago ka man, may puwang pa ba kami sa buhay mo? Sa dulo ng baryo, tanaw niya mula sa malayo ang isang lumang retreat house na nakatago sa ilalim ng malaking puno. Namangha siya dahil malinis ang buong lugar. Mukhang alagang-alaga ito ng may-ari. Mainit pa rin ang araw nang tuluyang makarating sila Marian at ang mga bata sa harap ng retreat house sa dulo ng baryo. Ang lumang gusali ay tila tahimik na saksi ng maraming dasal. Ang mga lumang pader, bakuran na may mga tanim na gumamela at lumang kampanilyang bakal na nakasabit malapit sa pinto. Medyo pamilyar sa kanya ngayon. Hawak ni Marian ang kamay ni Lorraine, habang si Jules at Joaquin kapwa alerto. Tila inaaral ang paligid. Si Kenneth, Kian at Luis naman, nakasiksik sa gilid ng ina, pagod pero may halong kaba at pagkasabik. Dahan-dahan silang lumapit sa pintuan. Ma, andito na po ba talaga si Papa? Oo anak, siguro. Tara, pasok na tayo. Sa loob ng malamig at tahimik na gusali, amoy ng lumang kahoy, kandila at bulaklak. May ilang kalalakihang nakaupo at nagdarasal, at may isa ring madre na nag-aayos ng bulaklak sa altar. Lumapit si Marian sa isang matandang madre.
Sister, pasensya na po Si Sevi Villanueva po. Baka po nandito siya. Tumango ang madre. Andiyan siya sa likod. Tumutulong magayos ng bodega. Gusto mo bang tawagin ko? Hindi pa man siya sumasagot, narinig niya na ang pamilyar na boses mula sa likod. Ako na sister, nandito na ako. Pagharap ni Marian parang tumigil ang lahat. Ito na nga si Sevi. Hindi na ito yung binatilyong malakaan tuboy na makulit, mayabang at galit sa mundo. Matangkad pa rin ang lalaki. Medyo nangayayat, may manipis na balbas at maamong mata na may bakas ng gulat. Tumatak sa kanya ang bihis nito. Suot ang simpleng polo na parang uniforme ng retreat house at may bitbit na kahon. Tumigil si Sevi. Para bang napako ito sa kinatatayuan, tila hindi makapaniwala sa nakikita. Marian, ikaw? Anong ginagawa mo dito? Napalunok siya. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang tuhod. Sevi. Hindi niya alam kung anong mauuna. Kukumustahin niya ba ito? Yayakapin ba? O ang umiyak na lang sa harap ng lalaki? Napakatagal na mula nung huli silang magkita. Ang bungad niya pa rito ay ang 6 na bata at lahat sakitin. Sa gilid, tahimik na nakapila ang 6 na bata. Si Jules, seryoso ang muka. Si Lorraine at Luis, mahigpit ang hawak sa palda ni Marian. Si Kenneth, Kian at Joaquin. Nakatingin kay Sevi na parang gustong kilalanin ng estrangherong hawig nila. Napatingin si Sevi sa kanila. Sevi, mga anak mo. Nanlaki ang mga mata ni Sevi. Mga anak? Marian, ito na ba sila? Napaatras ito na para bang tinamaan ng ligaw na bala. Tinignan nito ng isa-isa ang mga bata. Si Jules na may seryosong tingin at si Joaquin, kamukhang kamukha nito noong bata pa. Ang kambal na babae na parang pinagbiyak sa larawan ni Marian. 6? 6, Marian? Lahat sa akin? Tumango siya ng may luha sa gilid ng mata. Oh, sabay-sabay silang isinilang. Hindi ko nasabi sa'yo nun. Umalis ka na kasi. Napalayas ako sa amin. Di ko alam kung paano kita hahanapin. Kung may plano man si Sevi sa buhay, baka nasira na ng bigla niyang paglitaw kasama ang mga bata. Baka nga may naging karelasyon na ito at anak sa ibang babae. Nakadagdag lang siya sa problema kung tutuusin. Pero gusto niyang ibigay sa mga bata ang karapatan na kilalanin ang sariling ama. Natutop ng lalaki ang bibig. Diyos ko, Marian, di mo sinabi noon. Nasa abroad ka na. Galit ang pamilya mo. Hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin. Pero kaya ako nandito. Isakit ang mga bata. At sabi ng doktor baka minanas sa pamilya mo. Kailangan ko lang malaman kung ano man yun para sa kanila. Natahimik ang 6 na bata. Hanggang sa biglang maunang lumapit si Luis, habang kinakaladkad si Lorraine. Hello po, kami po yung anak niya, sabi ni Mama. Mahina at nahihiyang bati ni Luis. Si Lorraine, namumula ang pisngi, pero nagpakita pa rin ng tapang. Ako po si Lorraine, siya po si Luis. Unti-unting lumapit si Kenneth, Kian, Joaquin at Jules, na sa wakas nagpakita ng bahagyang ngiti. Napaluhod sa harap ng mga bata si Sevi. Hindi nito alam kung yayakapin ba ang mga bata o kakausapin muna. Sa huli, pinaulanan nito ng yakap ang mga bata. Ang lalaki niyo na. Ba't ngayon niyo lang ako nilapitan? Kung alam ko lang, matagal ko na sana kayong pinuntahan. Maya-maya, nanginig ang boses nito. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. 6 kayo, Diyos ko. Hindi ko naman hinihingi na tanggapin mo agad, Sevi. Pero kailangan ka nila. Kailangan nila ng ama. Kahit sa medical history lang, kahit isang pirma lang, gagawin ko ang lahat para sa kanila.
Kaya kinapalan ko na yung mukha ko para hanapin ka. Tahimik na napalunok si Sevi at napahawak sa gilid para hindi matumba. Hinihintay niya na magpakita ito ng masamang reaksyon at iuuwi niya agad ang mga bata. 6 na buhay ang biglang nasa harap nito. 6 na batang may hawig ng kanilang kabataan. At ngayon lang nila ito nalaman. Nag-iwas ng tingin si Marian. Maya-maya pa, sa unang beses matapos ang 9 na taon, nagsalubong ang mata nila ni Sevi. Hindi bilang dating magkasintahan lang, kundi bilang dalawang magulang na parehong pinakikiramdaman ng isa't isa. Personal din silang nagharap matapos ang ilang saglit. Tahimik silang dalawa habang nakaupo sa isang lumang mesa sa gilid ng bakuran ng retreat house. May nakapatong na pitsil ng malamig na tubig at 2 baso na ibinigay ng madre. Sa hindi kalayuan, kita ni Marian ang mga bata. Abala ang mga babae sa pangongolekta ng nalaglag na bulaklak. Si Kenneth at Kia naman naglaro ng patintero gamit ang mga bato bilang guhit at sina Jules at Joaquin nakatanaw lang sa kanila. Parang mga personal na bodyguard na nag-aabang sa susunod na mangyayari. Nagpalitan sila ng titig ni Sevi. Ayoko na magpaligoy-ligoy, Sevi. May sakit ang mga bata. Hindi namin alam kung ano. Ang sabi ng doktor baka genetic daw ang rason. Ibig sabihin baka nanggaling sa pamilya mo. Hinagod ni Sevi ang buhok gamit ang kamay at napasandal sa silya. Gusto kong magkwento ka tungkol sa kanila. Ngayon ka lang lumitaw kaya naman wala akong alam sa kanila. Nasa retreat man ito, hindi naman nawala ang angas sa tapang sa katawan ng lalaki. Naalala niya tuloy nung sila pa dati. Napatigil si Marian. Hindi niya mapigilang mapangiti kahit seryoso ang usapan. Sinaway niya ang sarili. Gaya na nakikita mo, ganyan sila madalas at sa awa ng Diyos di naman sila ganon kapasaway. Tumango ang lalaki. Kahit sa panaginip. Di ko ma-imagine magkakaanak ako na 6. Sevi, hindi ko to sinadya. Bata tayo nun, pasaway. Galit ka sa magulang mo, galit ako sa magulang ko. Pero pinili ko ituloy sila at ngayon humihingi ako ng tulong. Hindi ako nagpunta dito para maging kakatuwa para sa'yo. Kung wala kang maitutulong, aalis na lang kami. Napabuntong hininga si Sevi na parang binagsakan ng mundo. Alam ko. At alam ko kasalanan ko din. Umalis ako nun. Takot ako, Marian. Pero, Diyos ko, 6 ang naging resulta ng pagiging duwag ko. Oo, 6. Di ba ang saya? Kamusta naman kaya yung pagkababae ko, di ba? Kung tutuusin, jackpot ka. Buy 1, take 6. Nagkibit-balikat si Sevi, sabay ngiting pilit. Buti sana ko nakasama ko kayo na magbuntis ka. Hanggang mailuwal sila. Di ko alam kung paano babawi. Tatanggapin pa kaya nila ako? Di naman ako mapanira. Kahit kailan, di ako nagsabi ng masasamang salita patungkol sa'yo. Kita mo naman, di ba? Gusto ko agad yakapin ng mga anak mong babae. Gusto ko makasama sila ng ilang linggo dito. Wala namang pasok dahil bakasyon na. Hayaan mo ako makasama sila kung pwede. Dito. Hindi makapagsalita si Marian. Gusto niyang tumanggi pero baka mawalan to ng ganang magpakaama kung mag-iinarte siya. By the way, ang ganda mo pa rin. Ano? Seryoso nga, para mas lalo ka pang gumanda. Siguro dahil nanay ka na. Sevi, huwag mo na akong bulahin. Pagod ako, pawisan at may 6 na anak. Alam mo kung anong meaning nun? Losyang na ako. Sino ba naman sa mundo ang di tumatanda, diba? Pero mas gumanda ka ngayon, totoo yun. Huwag ka nang magbiro. Hindi to matatapos sa simpleng, uy, musta ang ganda mo. Kailangan mong bumawi sa kanila kung talagang interesado ka. Narinig ko na seminarista ka na raw? Sinabi ko yan sa lahat para di ako yayain ng mga taga ritong lumabas. Lalo na yung mga papapasok sa retreat. Tungkol sa mga bata, alam ko, Marian. Willing akong tanggapin sila bilang akin.
Seryoso ako sa mga sinabi ko sa'yo. Kamusta ka? Itong mga nagdaang taon. Sa totoo lang, ayun, nagpalugmok sa trabaho para makabawi kina mama at papa. Bumalik ako dito last year. Pagod na ako magpakatuta sa opisina. Gusto ko na mabuhay para sa sarili ko. Tumingin siya kay Sevi. Sa huli, pareho pa rin talaga tayo. Kahit anong pagpapakabait mo, ang ending, sumuway ka pa rin. Narinig nila ang hiyawan ng mga bata. Mama, Papa, tignan niyo po, may butterfly! Sigaw ni Luis sabay habol kay Lorraine na may hawak na paru-paro sa mga palad. Kuminang ang mga mata ni Sevi. Ang kukulit nila. Yang kakulitan na yan, sayong-sayo minana. Wala eh. Sabi nila nakakaganda raw pag masiyahin. Pakli ni Marian, saka umirap. Kahit halatang ngiti sa labi. Totoo naman kasi, isa yan sa mga charms mo. Tahimik sila nagkatitigan. Hindi niya matukoy kung ano ba dapat ang sasabihin bilang tugon sa sinabi nito. Sa huli tumikim si Sevi. Sige Marian, pumayag ka na dito muna kayo ng mga bata ha. Isa ako sa mga sponsors ng lugar na to. Dito ako naglalagi tuwing summer kasi presko ang hangin at mababait ang mga tao. Okay, total mapilit ka. At doon, sa ilalim ng lilim ng puno tuwing dapit hapon, nagsimula ang bagong kabanata ng buhay nilang dalawa. Puno pa rin ang pangamba ang puso niya pero kahit papano, may namumukadkad na pag-asa. May tuwa at kilig na kaitagal nilang pilit na nilimot. Kinabukasan, maaga silang nagkita ulit sa bakuran ng retreat house. Si Sevi, nakapolo pa rin, pero mas maayos ang pagkakaayos ng buhok. Nag-ahit din ito kaya mas gumwapong tignan. Mukhang sineryoso talaga nito ang kanyang pagdating. Si Maria naman simpleng blouse lang ang suot. Pero halata sa kilos niya ang tensyon at kaba. Para bang binabalikan niya ang pakiramdam nung una sila nag-usap bilang magkaibigan noon. Sa di kalayuan naglalaro ang 6 na bata. Si Jules at Joaquin. Nagbubuhat ng kahon na puno ng bato at dahon. Project daw nila ito ayon kay Luis. Si Kenneth at Kian, nakahawak sa 2 patpat na parang nag-iispadahan. Kunwari nag-aaway. Ang mga babae, nag-iipon ng mga bulaklak sa basket. Huminga ng malalim si Sevi sa katumingin kay Marian. Paano ko sila kakausapin? Ngumiti siya. Seryoso ka ba? Sabihin mo lang kahit ano, huwag kang mag-overthink. Dahan-dahan silang nilapitan ni Sevi at pagdating nito sa harap ng mga bata, sabay-sabay naman ang mga itong tumigil sa ginagawa at nakatingala sa ama na parang may hinihintay. Gusto niyo ba maglaro? O gusto niyo ng kalaro? Gusto ko kasing sumali. Si Kenneth biglang sumimangot at nagtaas ng kilay. Papa, kayo po? Si Joaquin naman, halatang gusto sana magsalita pero nahihiya. Si Jules, seryoso ang muka, pero bakas sa mata ang kagustuhang mapalapit sa ama. Pa, paramihan kami ni Joaquin ng bato, tulungan mo ako. Madaya. Bulalas ni Joaquin. Tumango si Marian, bagaman ramdam na ramdam niya ang kaba ni Sevi dahil sa naging reaksyon ni Kenneth. Pansinin niyo muna tong tatay niyo. Si Luis, na may pagkatakle sa biglang nagsalita. Ba't ngayon lang po kayo nagpakita? 9 years na po kami nag-antay. Nagulat si Sevi. Kasi. Biglang sumabat si Lorraine. Papa, marunong pa ba kayong magluto? Kasi po si Mama lang nagluluto lagi para sa amin. Oo naman. Specialty ko yan. Anong gusto niyong kainin? Kumalma si Kenneth sa wakas. Papa, ba't po kayo umalis dati? Sabi po ni Mama nag-abroad daw po kayo. Ba't po ang tagal? Yung mga kaklase ko? Nakauwi naman agad papa nila pero ikaw po hindi. Napalunok si Sevi. Pareho nilang kasalanan ang nangyari noon. Kaya tinulungan niya ito. Hindi alam ng papa niyo na buntis ako na mag-abroad siya, okay?
Huwag na natin siya awayin. Biglang lumapit si Kian at inabot kay Sevi ang maliit na patpat. Papa, marunong ka maglaro na espada-espadahan? Halos matunaw si Sevi sa gulat. At naging masaya ito dahil tumawa bigla. Ha? Sige. Turuan mo ako paano ba yan? Habang naglalaro sina Kian at Sevi, dahan-dahang sumunod sina Kenneth at Joaquin. Si Jules, sa kabila ng seryosong muka, lumapit din at tumayo sa tabi ni Sevi. Si Lorraine at Luis nagkatinginan. Sabay na lumapit at ulang sabi-sabing niyakap ang bewang ni Sevi mula sa gilid. Napatingin si Sevi kay Marian at parang hindi makapaniwala. Grabe, ang bilis nila lumambot. Ngumiti siya ng may konting luha. Pero may halong tawa na rin dahil sa nakita. Sabi ko na sa'yo madali silang mahalin, pero napakahirap niyang pasunurin. Habang naglalaro, biglang sumigaw si Kian. Papa, talunin mo po si Kuya Kenneth. Si Sevi naman masyadong ganado. Iwinasiwas ang patpat at aksidenteng nabunggo ang sako ng dahon sa tabi. Natapon lahat ng inipong bulaklak ni Luis at Lorraine. Ay, sorry. Ala ko malat. Nagtawa na ng mga bata. Papa, talo ka! Sa gitna ng tawanan, napansin ni Marian ang tingin ni Sevi sa kanya. Tila ba gusto nitong ibida kung paano nito napaamo ang kanilang mga anak. Napailing tuloy siya. Hindi lang ang mga chikiting ang napakalma ng lalaking to kundi maging ang kanyang puso. Noong lumubog na ang araw, nakaupo si Sevi, pawisan, habang ang mga bata na nakapaligid dito ay nakangiti. Si Jules, tulala pero may ngiti sa labi. Si Joaquin, nakasandal sa balikat ng ama. Si Lorraine at Luis, inayos ang kwelyo ng polo ni Sevi na natupi. Si Kenneth at Kian, nakikipagtalo pa kung sinong panalo sa laro. Grabe, kakapagod, pero parang ang sarap sa pakiramdam. Ngumiti siya dito. Sabi ko sa'yo buy one take 6. Pareho silang natawa. Inasikaso niya ang pagbabanlaw ng mga bata para makapaghapunan na sila. Sumabay sa kanya si Sevi at inalalayan siya. Nasorpresa pa si Marian dahil mas bumilis ang gawain dahil dito. Matapos ang ilang araw, ipinatingin nilang muli sa mga espesyalista ang mga bata. Halos ilang serye ng check-up. Pinayuhan ng doktor na manatili muna sina Marian at ang mga bata sa retreat house habang inaantay ang resulta ng tests. Sa tulong ni Sevi at ng mga madre, naayos ang isang maliit na kwarto para sa kanila. Siksikan, pero sapat para sa kanila mag-iina. Araw-araw, may takdang pahinga time para sa mga bata. Pero sa halip na puro higa, ginamit to ni Sevi para makapag-bonding sila. Minsan, nagturo ito ng simpleng kantang gitara kay Jules at Joaquin. Si Kenneth at Kian naman, tinuruan itong gumawa ng paper plane at saranggola. May special trick pa si Sevi para siguradong malayo ang lipad nito. Papa, ang ganda! Saad naman ni Luis, nang turuan niyang gumawa ang mga ito ng bulaklak gamit ang panyo. Pero mas maganda kayo. Pabirong sagot ni Sevi sabay kindat. Habang pinagmamasdan ni Maria ng eksena mula sa bintana, may ngiti siya sa kanyang labi, pero may bigat din sa dibdib. Ganito pala dapat. Ganito sana noon pa. Sabi ng isip niya. Ayaw niyang maging marupok, pero sa bawat tawa ng mga bata, sa bawat akbay ni Sevi sa kanila, ramdam niya na nahuhulog na ulit siya. Minsang hapon habang nagbabasa si Maria ng librong hiniram sa madre, biglang naupo si Sevi sa tabi niya. May bit-bit na plastik ng tinapay at palaman. Merienda? Tanong niya. Tatawagin niya na sana ang mga bata kaso nakita niyang kumakain na pala ang mga ito. Nagangat siya ng tingin at nakitang nakangiti si Sevi. Salamat. Alam mo ang galing mo. 6 ang inalagaan mo mag-isa. Kuha ko yan baka nasira na ulo ko.
Napatawa siya. Muntik na rin sa akin, pero mahal ko sila eh. Kaya kahit mahirap, kinaya ko. Tumingin si Sevis sa kanya ng seryoso. Talagang minahal kita nun. Kahit na ginawa mo lang akong daan para makaganti sa magulang mo. Talagang pinagdasal kita itong mga dumaang taon. Napalanok si Marian. Mabilis na nilayo ang tingin. Sevi, wag mo na ungkatin yan. Kalimutan mo na. Bakit? Kasi tapos naman na. Iba na ang kabanata ng buhay natin ngayon. Iba na ang priorities. Parang di naman. Noon at ngayon pareho lang sa akin. Nasamid siya sa kinakaing tinapay. Kaya imbis na hiligin, nauwi pa tuloy sa katatawanan ng kanyang itsura. At halos umiyak siya dahil sa hiya. Kinagabihan, pinilit niya matulog ng maaga. Pero nang bumukas ang pinto ng kwarto, nakita niyang sumilip si Sevi. May hawak na basong tubig para kay Lorraine na inuubo. Matulog ka na, ako nang bahala. Hindi, ako na. Pilit na sagot niya. Pero inabot ni Sevi ang baso kay Lorraine. Tinapik ang buhok nito, sabay tingin kay Marian na may ngiting pagod pero mapang-asar. Okay lang, andito na ako, matulog ka na. I should be the one taking care of her. Basta, ako na dito. Pinanood niya ito at wala sa sariling napapikit. At doon sa dilim ng kwarto, habang pinagmamasdan niya si Sevi na maingat tinatakpan ng kumot ang mga bata, ramdam ni Maria ng mabigat pero matamis na katotohanan sa kanyang puso. Nahuhulog na naman siya. Kinabukasan, naglaro sila sa bakuran. Si Sevi sinubukang turuan ng mga anak na magbisikleta gamit ang lumang bike ng retreat house. Ate Rain, hawakan mo manibela ng mahigpit. Sigaw ni Luis. Alam ko. Sigaw ni Lorraine. Ang resulta, tumumba ang bisikleta. Kumalat ang mga tuyong dahon sa paligid at natapon ang plastic bottle na nasa likod. Nagtawanan ng mga bata. Si Marian, pilit na pinigil ang tawa, pero hindi nagtagumpay. Napayuko siya para itago ang pamumula ng kanyang pisngi. Nung lumubog ang araw, nakaupo si Marian at Sevi sa hagdan ng retreat house. Sevi, mahingi na niyang sabi. Matapos nitong abutin ang kanyang kamay. Huwag mo akong paasahin. Tumingin to sa kanya at malambing na sinabi. Ikaw naman pagkakaintindi mo sa ginagawa ko yun na yun. Alam mo namang torpe ako noon pa. Naaalala niya ang kanilang teenage years kung saan pinapangunahan siya lagi ng emosyon bago ang puso. Ikinumpara niya ang sarili noon sa ngayon at naisip niyang marami pala talaga siyang pinagbago. Pagdating lang kay Sevi, wala. Pagsapit ng gabi, tahimik ang buong retreat house. Maliban sa mahinang huni ng kuliglig sa labas. Nakaupo si Marian sa hardin, hawak ang lumang photo album ng mga litrato ng sextuplets mula sa litrato sa ospital. Unang hakbang, unang birthday na puro murang cake at mumurahing lobo lang. Lahat ng to, dinala niya kung sakali mang hanapin ni Sevi yun. Biglang dumating ang lalaki na may dalawang dalang tsaa na mainit-init pa. Pwede ba akong tumabi? Tanong nito, sabay turo sa bakanting upuan. Tumango si Marian. Salamat sa tsaa. Ilang sandali pa, nag-usisa na siya tungkol dito. Sevi, ba't ka ba talaga umalis nun? Lumunok ang lalaki. Kita sa mukha nito ang bigat ng sagot. Marian, ang totoo niya natakot ako sa mga magulang mo eh. Ayoko na marinig sa kanila na ako sumira ng buhay mo. Huli na nung malaman kong pinalayas ka. Nakaka-guilty nga eh. Araw-araw iniisip ko kung saan ka kaya napadpad. Napayuko siya at tumitig sa isang lumang libro ni Jules na nakabalot pa sa lampin. Alam mo ba, halos gabi-gabi ako umiiyak nun. Dahil galit ako sa'yo. Sa mga unang beses. Pero kalauna nawala din. Umaasa ako na babalik ka kahit papano. Kaso,
Grabe, ibang tadhana yung nangyari sa buhay ko. At alam ko kung ako ang nasa sitwasyon mo, baka tumakbo din ako. Dahan-dahang lumapit si Sevi. Halos magkadikit na ang balikat nila. Pasensya na, Marian. Alam ko kahit anong gawin ko, di ko na mababawi yung mga taong nawala. Kaya hanggat kaya ko, pasasayahin kita. Ginagawa mo na nga ngayon. Di mo lang alam. Kala ko wala nang mas isasaya pa kaming 7. Pero nakita kita ulit. Nagulat si Sevi. Anong ibig mong sabihin? Wala. Mabilis na sagot niya bago pilit na nagpunas ng luha. Uminom ka na lang dyan. Natawa ang lalaki. Narinig ko Nagbibingi-bingihan ka pa. Sasapukin niya na sana ito nang bigla na lang pinigilan ng lalaki ang kanyang mukha gamit ang palad. Magalaw ka, yan tuloy. Nakawala yung lamok. Magkadikit ang mukha nila. Ramdam ni Marian ang init ng paghinga ni Sevi. Pasensya na. Ano ka ba? Nahihiyang sagot ni Marian. Pilit na binabawi ang braso niya pero ang totoo, ayaw niya ring bumitaw dito. Natatandaan mo pa ba? Nung bata tayo, sabi mo, gusto mo na malaking pamilya? Kung ano-anong pinagsasabi mo nun. Like, gusto ko na 5 anak. 6 ang binigay ng Diyos. May pasobra na nga. Sabay pang binigay. At lahat kamukha mo at kamukha ko. Marian, pwede bang kahit konti lang subukan natin maging pamilya? Hindi ko sinabing bumalik tayo agad sa dati. Pero baka pwede mong buksan ang puso mo para sa akin. Kung para sa mga bata, bakit naman hindi, di ba? Naglakas loob si Sevi at inabot ang kamay niya. Hinayaan niya ito at hindi nagpumiglas. Napangiti tuloy ang lalaki. Sa di kalayuan, narinig nila ang tawa ng sextuplets na naglalaro ng tagu-taguan kasama ang mga madre. Natawa si Marian. Sabay lingon kay Sevi. Malapit na sila sa mga madre dito. Hayaan mo. Babalik tayo dito. Basta ba walang pasok ang mga bata. Lumabas na ang resulta ng tests. At may allergy pala ang kanyang 6 na anak sa mga seafood na gaya ng clams. Pagkamalala ang contamination ng pagkain nila, samot-saring sintomas ang mararamdaman. Kaya napagkakamalan nito bilang ibang sakit. Nakahinga siya ng maluwag. Ngayon alam niya na kung anong iiwasan. Para mag-celebrate ng pagkakatuklas ng sanhi ng kanilang problema, nag-aya ang ama ng mga ito na lumabas para mag-ilog. Bitbit ni Sevi ang basket na puno ng tinapay, prutas sa tubig. Si Marian may dalang kumot at pamunas. Habang ang sextuplets, parang may turbo ang mga paa, takbo rito takbo roon. Pagdating nila sa lilim ng malaking puno, nilatag ni Marian ang kumot. Ingat Jules, huwag masyadong malapit sa tubig. Sabi niya sabay silip kay Sevi na busy sa pag-aayos ng pagkain. Relax ka lang. Nandito ang papa nila. May taga-salo sa kanila. Mas mabuti pa rin yung nag-iingat. Nakataas ang kilay na saad ni Marian. Okay, babantayan ko sila. Si Kian at Kenneth nakapulot na naman ng 2 patpat. Saka naglaro ng kunwari sword fight. Papa, talo si Kuya Kenneth. Defense, Kenneth. Defense, ganyan. Huwag ipapatamas sa mata. Kasi tato tayo mabubukulan ng mama nyo. Sa di kalayuan, nakita niya ang kanyang girls na nagtatali ng bulaklak na parang korona. Nilapitan sila ng 2, bit-bit ang 2 korona na gawa sa santan at dahon. Ano to? Kasi po, bagay kayong 2 ni Papa, King and Queen. Sabay na sagot ng mga ito, saka sinuot sa ulo nila ang korona. Uy, wait lang. Protesta ni Marian. Pero tinulungan na rin siya ni Sevi. Nagkatinginan sila, parehong natatawa sa kagagawa ng mga anak. Pagkasuot nila nagpalakpakan ng mga bata. Napailing na lang si Marian, kahit pa naapektuhan din ang kanyang puso. Bagay daw tayo, sabi ng mga anak natin. Habang kumakain, pansin ni Marian na paminsan-minsan, natitigilan si Sevi at tinitignan siya na ilang segundo.
Ano? Wala. Mas maganda ka pala pag may araw. Ano ba? Huwag kang ganyan. Totoo naman. Sa susunod magdala tayo ng camera para may picture tayo. Ma, lalanggamin na kayo ni Papa. Tawag ni Jules. Napahagalpak ng tawa si Joaquin. Oo nga. Sumenya siya sa mga bata at agad na nahimik ang mga ito. Si Luis na laging maintriga nakuha pang magtanong, Mama, mahal mo ba si Papa? Napasinghap si Marian. Natigilan siya at hindi agad nakasagot. Mukhang hinihintay din ni Sebi ang kanyang tugon. Biglang tumakbo si Lorraine at sumaklolo. Hay nako, wag ka nga chismosa, Luis. Matapos ang merienda, naglakad-lakad siya sa gilid ng ilog para magpahangin. Biglang sumunod si Sebi. Oh, ba't nandito ka? Gusto ko na samahan. Baka kasi nailang ka sa pamimilit ng mga bata kanina. Naumid siya. Hindi niya alam kung saan titingin. Nagpatuloy naman ng lalaki. Marian, baka mahirap pa rin sa'yo maniwala. Pero gusto ko ipaalala sa'yo kung papayag kami puwang pa rin dito. Sabay turo sa puso nito. Sevi, wala kang kailangan sagutin. Gusto ko lang malaman mo andito lang ako. Hindi ko na kayo iiwan pa ulit. Pagbalik nila sa mga bata, nakita nila ang mga ito na sabay-sabay na nakangisi sa kanila. Pero kahit pilit nila itanggi, malinaw sa mga mata ng mga ito. May kakaibang ngiti. Sa mama nila. May mas malambing na tingin mula sa papa nila. At sa gitna ng tawanan, parang unti-unting nabubuo muli ang pamilyang matagal na sanang nabuo, kung hindi lang hinadlangan ng takot, pangamba, at pagiging isip bata noon. Kung kailan tulog na ang lahat, saka sila nag-usap ni Sevi. Sa labas nakaupo silang dalawa sa isang bangkong kahoy. Si Maria nakasando at may jacket na suot. Ikaw, ano ba talagang balak mo? Ang plano ko. Balak ko sana na tumira kayo sa bahay ko. Gusto ko sana magsama tayo. Pero kung di ka pa handa o ayaw mo malayo sa inyo, di ako makikitira sa bahay mo. Napatawa si Marian pero mabilis ding bumalik sa pagiging seryoso. Totoo, anong gusto mo? Bakit mo ako sinusuyo? Dahil lang ba sa mga bata? Natahimik si Sevi at malakas na umiling. Hindi lang dahil sa mga bata. Gusto ko rin magkabalikan tayo. Mas mature, totoo at walang biro. Kung papayag ka, baka pwedeng tayo ulit. Huminga ng malalim si Marian. Baka pwedeng tayo ulit. Bulong niya. Ang sagot ko dyan? Aba, oo naman. Biglang hinawakan ni Sevi ang kamay niya. Para bang nanggigigil ito, pero walang mapagbuntungan. Nabitin ako sa short romance dati nun. Ituloy natin hanggang dulo. Alam mo naman na, noon pa lang, sa'yo lang ako nagugwapuhan, di ba? Narinig nila ang pang-aasar ng mga bata mula sa likod. Inasara pa sila nito. Grabe mama, huli ka! Tawa ni Kenneth. Pero papa, gwapo ka daw sabi ni mama. Sabat ni Luis. Napahawak siya sa noo. Ay, Diyos ko, sira na naman ang moment. Si Sevi humagalpak ng tawa. Ganyan talaga pag-anim anak mo. May instant audience. Hindi nakakatawa. Mas kinilig tuloy sila kaysa sa akin. Niyakap siya ni Sevi kinalaunan. Salamat. Kasi kahit ang sungit mo, gusto mo pa rin ako. Bulong nito. Pabulong na parang takot na marinig muli ng mga bata. Natawa si Marian at sabay mahinang sampal sa balikat ito. Loko ka, sige na nga. Wala nang bawian yan ha. Kapag nagbago isip mo, may 6 ako abogado na haharap sa'yo. Kahit magsama-sama pa kayong 7. Matulog na tayo na maaga. Tutulungan ko pa si na sister bukas. Ihahatid na kita sa kwarto. Biglang nang asar na naman ng mga bata. Nag-aabang pala ang mga ito sa kanilang paglabas. Wala pa nga, ano bang ginagawa niyo dito? Pasok na, pasok! Pagpasok nga nila, sinabihan niya ang mga bata na matulog na. Pero bago makatulog, narinig ni Marian ang bulong ni Luis kay Lorraine. Ate, baka may baby ulit sina mama at papa. Sana nga girl, para dumami tayo. Napairap naman si Marian sa kawalan.
at kinatukang kama na gawa sa kahoy. Masyado na nga marami ang ani, magdadagdag pa. Hindi nagtagal umalis din sila sa retreat house at bumalik sa bahay. Kulang ang salitang gulat para ilarawan ng reaksyon ng kapitbahay nila nang magsimulang bumisita si Sevi. Minsang weekend, niyaya ni Sevi si Marian at ang mga bata na pumunta sa malapit na beach kasi deserve daw nila ng konting pahinga. Pagbaba ng sasakyan, sabay-sabay nagtakbuhan ng sextuplets. Sina Jules, Joaquin, Kenneth, Kian, Lorraine at Luis, parang may rocket launcher ang paa sa bilis mag-dive. Mama, tara, ang ganda ng tubig. Papaturuan mo kami mag-swimming. Magkasunod na saad ni Kian at Kenneth. Aba, teka lang, sabi ni Marian habang pilit dinaayos ang dala nilang bag. Ako na, relax ka lang. Habang naglalatag ng banig, bahagyang dumikit ang lalaki sa kanya. Ang init. Reklamo nito. Bakit ba kasi nagpolo ka pa rin? Para pogi. Pabirong sagot ni Sevi. Habang naliligo ang mga bata, biglang lumapit ang isang babaeng vendor kaedad nila at nakasuot ng maluwag na dress. Sir, ma'am, gusto niyo ng fresh buko? Sabi ng babae. Sabay tingin kay Sevi na parang may halong landi. Sige po, 3. Napataas ang kilay ni Marian. 3? Bakit 3 lang? 2 para sa mga bata, 1 para sa'yo. Baka kasi mabusog sila dyan at di na kumain. Ako okay na sa tubig. Kaswal na umalis ang babaeng nagbebenta. Baka sa panghihinayang sa mukha nito kaya napangiti na lamang siya. Maya-maya, naupo si Marian sa gilid ng tubig. Nakababad lang ang paa. Nilapitan siya ni Sevi na mas piniling ibaon ang paa sa buhanginan. Tignan mo yung mga anak natin para may sariling mundo. Sabi niya sabay tingin sa mga bata na nagtatayo ng sandcastle. Tignan mo rin tayo para tayong... Para tayong bagong kasal. Sevi! Protesta niya. Pero hindi niya rin binawi ang kamay mula sa biglaang pagkakahawak nito. Alam niya na ang ibig nito ipahiwatig. Bigla namang lumapit si Lorraine at Luis, bitbit ang tig-isang shawl at binigay sa kanila. Napangiti si Marian, sabay tingin kay Sevi. Grabe itong mga batang to. Pero alam mo, tama sila. Dapat lagi tayong magkasama. Pwede niyong paglaruan yan pero bawal kayong kumain ng ganyan. Opo. Pumunta sila sa tubig kasama ang mga bata. Si Sevi tinuruan ng mga lalaki na sumisid. Papa, parang palaka style ba to? Parang palaka nga. Pero huwag kayong lumangoy palayo Si Marian hinawakan ang kamay ni Lorraine at Jules sa takot lumubog. Kaya mo yan anak, nandito si Mama. Mama, andito na naman si Papa pero takot pa din ako. Sabat ni Luis. Gayahin mo ako, ganito lang yan Singit ni Joaquin sabay kindat na parang matanda bago lumangoy. Sa gitna ng paglalaro, nagkatinginan si Marian at Sevi. Ayoko magmadali. Sabi ni Marian. Seryoso ang mukha bilang tugon sa pagpapahiwatig nito ng kasal kanina. Hindi rin ako nagmamadali. Pero ayoko sayangin ang oras, lalo pat malaki na ang mga bata. Napapikit siya. Oo nga pala. Aasikasuhin pa nila ang apelyido ng mga ito para matulad sa apelyido ng ama. At na-excite siya para sa mga bata. Ilang buwan matapos ang beach outing, tuluyan ang bumuti ang lagay ng sextuplets. Naging mas malakas sila, mas masigla at mas madaldal kaysa dati. Isang araw, nagpasya si Sevi na gawin ang bagay na dati nitong kinakatakot. Yun ay ipakilala si Marian at ang mga bata sa mga kapamilya. Sa una halata ang tensyon. Nakatayo si Marian na mumutla dahil kabado. Hawak ang kamay ni Lorraine at Luis. Si Sevi naman kunwari kalmado pero pinagpapawisan habang inaalalayan ng mga anak na lalaki. Ma, pa, ito po si Marian. Ito po yung mga anak namin. 6 po sila. Natahimik ang kwarto at kita ang gulat sa mga mata ng magulang ni Sevi. Pero biglang tumawa ang matandang babae kinalaunan. 6? Is that real? Opo, ma. Kahit ako nagulat pero kita niyo naman para makakambal ko nung kabataan ko. Maluhaluhang niyakap ng matanda ang mga bata. Akala ko talaga,
Dati sa panaginip ko lang makikita na magkakaanak ka, Sevi. Kapag andyan si Marian, Mama, hindi imposible. Siya lang ang gusto ko habang buhay. Pagka-uwi nila sa bahay, unang pumasok ang mga bata saka nagpaiwan silang dalawa. Maligayang maligaya sila sa araw na ito dahil nakamit din nila ang blessing na pinagkait sa kanila dati. Noon talagang tutol ang magulang ni Sevi sa kanya. Marian, mahal na mahal kita. Hinawakan ng babae ang kamay niya. Marami akong pinagsisihan nun. Sabihin na lang natin na hindi ako gano'ng nag-enjoy. Hirap pa lang tumanda. Maraming responsibilidad na nakakasakal minsan. Pero kahit kailan, mula nang may panganak ko ang mga bata, di ko inisip na sana di ko sila tinuloy. Mahal kita. At tatanggapin ko kung ano mang inaalok mo. Talaga? Papayag ka magpakasal sa akin? Sevi! Oo nga. Seryoso ako ah. Wala man akong sing-sing na dala ngayon pero kung oo ka, bibili tayo bukas sa bukas din. Tumawa naman siya at kita ang nangingilid na luha sa mga mata. Biglang lumitaw ang 6 na bata at parang may telepathy ang mga ito at laging nakaabang sa mga mangyayari. Tumawa si Marian sa pang-aasar ng mga ito. Ang pinakamalaking sorpresa para sa kanya ay sina Mateo at Janrick na tumulong sa kanya noon. Isa pala sila sa mga inutusan noon ni Sevi upang hanapin siya. Nakita siya ng mga ito kung kailan itinigil na ni Sevi ang paghahanap sa kanya. Bilang tulong ng mga ito, itinuro nila ang tamang daan. Ngayon, maliwanag na sa kanya kung ba't may mga estrangherong tumutulong sa kanya kapag nasa bingit siya ng kapahamakan. Unti-unti na siyang nalilinawan sa lahat. Sa isang maliit na simbahan, si Marian ay nakasuot ng simple pero magandang damit at si Sevi nakapormang barong. Ang sextuplets, kanya-kanyang role. May nagbitbit ng bulaklak, may nagabot ng singsing at ang iba, naroon lang nakatayo sa isang tabi at pinagmamasdan ng kasal ng kanilang mga magulang. Pagkatapos ng kasal, habang unti-unti nang nag-iimpake pauwi sina Marian at Sevi kasama ang kanilang 6 na anak, sandaling naupo si Marian sa lilim ng parehong punong naging saksi sa muli nilang pagtatagpo. Pinagmasdan niya sina Jules at Joaquin na nagtutulungan sa pagbuhat ng bag, si Kenneth at Kia na nagbibiruan, si Lorraine at Luis na nagtatali ng bulaklak para raw kay mama at papa nila. Sa tabi niya umupo si Sevi, nakangiti lang, tahimik pero ramdam ang paglalambing. Napapikit siya, huminga ng malalim, at sa kauna-unahang pagkakataon buong puso niyang inamin sa sarili ang lahat ng natutunan niya. Na ang tunay na pag-ibig hindi nagsisimula sa perpektong pagkakataon. Minsan, nagsisimula ito sa pagkakamali, sa pagkatakot at sa maraming luha, na kahit ilang ulit tayong madapa, basta't may tapang tayong bumangon at piliin ang isa't isa, may pag-asa pa rin ang puso. At higit sa lahat, ang pamilya hindi lamang binubuo ng dugo lamang, kundi pagpapatawad, muling pagtitiwala at ng pangakong kahit mahirap, pipiliin pa ring manatili sa isa't isa. Kasabay ng halakhak ng sextuplets at mahigpit na yakap ng taong minsang nawala sa kanya pero muling bumalik sa kanyang buhay, tuluyan niyang tinanggap ang katotohanan na minsan, kailangan mo muna masaktan at maligaw para matutunang pahalagahan ang tamang landas pabalik sa tahanan. The End. It's shoutout time! Shoutout kina Randall Barnaquea, Rowena De Leon, Mary Tauring, Luz Viminda Calob, Presbyteros Rose, Crisanta de la Cruz, Janet Best, Beverly, Merlilyn, Merlinda Aguilar at Gloria Soleza. Maraming salamat po sa inyong lahat.